ay nagtanong ng nagtanong, pinressure siya, ininsulto, at pagkatapos pinalayas. Kasi ayaw nilang i-recognize that the work is done by the Father, God Himself, through Jesus. Kaya pag nagsalita si Jesus tungkol sa sheep, sa gate, sa magnanakaw, tulisan, at shepherd, hindi ito random na kwento tungkol sa farm life. This is a response to a religious crisis. Who truly opens the way to God, to safety, to freedom? Si Jesus ba o sila? And who merely controls the doorway? Sino ang tunay na daanan at sino ang nakabaralang, harang, at pumipigil lang? Ang bulag na pinagaling ni Jesus ay pinalayas ng system. He was thrown out of the synagogue, pero hindi siya napalabas sa bakuran ng Diyos. Pinalabas lang siya ng religious leaders sa kanilang poder, itinakwil dahil kumikilala kay Jesus. Pero hindi naman nila nailayo sa Diyos. The true gate was not the council, not the synagogue, not the gatekeepers. The true gate was Jesus. But long before John 10, Scripture had already taught Israel to think of God as shepherd and His people as sheep. Matagal na yung tema ng turuan na yan, na ang Ama sa Langit ay pastol at ang kanyang mga anak ay tupa. Psalm 23 pa lang shows the shepherd who leads, restores, protects, and provides. Psalm 121 verse 8 shows God watching over the people's coming and going. Isaiah 40:11 shows God gathering the weak sheep and carrying them close. Ezekiel 34 names the crisis. False shepherds feed on the flock instead of caring for it. Observe, ang tagal-tagal ng tema ito. Ipinakikilala ng kataas-taasan na maraming fake shepherd, maraming false, that instead of taking care of the sheep, ginagatasan lang nila, kinakatay, pinagsasamantalahan, ginagamit. Then Jesus comes and tells one and all, I am the gate, I am the good shepherd. God answers by promising to shepherd His people Himself. Ano pa nga naman ang nalalabing gawin kung napakaraming nagtaksil sa gawain, napakaraming nagpanggap na mga pastol, pagkatapos kinakawawa lang ang tupa? So talagang ipinangako ng Ama na siya mismo, and as we will see, through the Son, will be the shepherd of God's people. So when Jesus says, I am the gate, He stands inside the whole promise. Yun ang konteksto nun, yung promise na yon ng Ama. Denouncing all who have come before Him. Napakabigat ng binitawan ni Jesus sa salita. Sabi niya, all who have come before me are thieves, are robbers. Lahat ng nauna sa akin na yan, mga magnanakaw. Amin ganun. Mga nandaya. In Jesus, God's protection, access, and shepherding and care are now personally present. Hindi na pangako lang, tinupad na. Dumating si Jesus para bigyang katuparan, ang kalayaan, ang pag-aalaga sa mga anak ng Diyos. What are false gates? Marami. Kasali na ang fear, guilt, group control, religious performance, human approval, and leaders who sound protective while progressively possessing the sheep. Yan yung mga false gates. Diyan pumapasok ang tao, akala nila by going through guilt, going through hardship, yung pagpayag na sila yung makontrol, yung mga religious performances, pagkuha ng approval ng mga religious leaders, akala nila yun ang daan patungo sa pasture, patungo sa life, patungo sa safety. Pero tinawag yan ni Jesus lahat na false gate. So, observe.
tumingin, magmasid, para makilala ang false gate from the true gate, Jesus Himself. Do not enter life through the gate of fear. Enter through Jesus. Pinakakain ka ba o ikaw ang kinakain ng shepherd? Dapat clear. When Jesus says the sheep did not listen to the thieves and robbers, He means there are those who never surrendered to false voices throughout time. At talaga naman, kahit sa scripture, mababakas natin, throughout time, meron talagang hindi nabudol. Merong hindi nahikayat, hindi nabighani, at hindi nalinlang ng mga false shepherds. Laging may voices of truth. Most of the time, it is silenced by the majority, silenced by the official institutions, pero laging merong voices na pinapakinggan yung mga naghahanap ng katotohanan. Again, observe. Even when you read scripture, you will see remnants of people who never really were taken in. Pansinin ang mga hindi sumunod sa fakery at fake voices. Isa na dyan, the healed man in John 9. Matapos siyang pagalingin ni Jesus, inimbestiga siya ng mga Pharisees. Sabi, bulag. Pero kailan pinagaling? Sabat. Nagtrabaho ang nagpagaling. Gumawa ng putik, itinapal sa mata. Ikaw naman bulag, nagtrabaho ka rin, lumublob ka doon sa pool. Sabat na sabat, hindi mo dapat gawin yan. So, you are not from God. Jesus is not from God. At sabi naman itong healed man, ewan ko sa inyo. Malay ko kung makasalanan siya or not as you claim. Ang alam ko, pinagaling niya ako. At ako'y gumaling. At dahil doon, siya ay sinipa from the fellowship, from the community. Siya ay pinatalsik. This man did not give in to those false voices representing God. Hindi siya nakimi, hindi siya nakaya na payukuin dahil sabi niya, ang alam ko, pinagaling niya ako. He did not surrender what Jesus had done. Can you imagine yung paninindigan ng taong ito against all of these official persons of religion, against the community, against the pressure? Pero sabi niya, ang alam ko, pinagaling niya ako. Kung makasalanan siya or not, di ko alam yun. Kayo lang ang nagsasabi niyan. So, may mga taong tulad niya. In fact, yung mga taong nakapanood nung nangyari, sabi, kung hindi siya from heaven, kung hindi siya godly, kung sinful siya, bakit niya napagaling? Bakit niya nabigyan ng sight yung bulag? Sabi ko, magagawa ba yan, isang sinful? Pati sila pumapalag sa official verdict ng mga religious leaders. So as you can see, hindi lahat na kayang bulagin. The sheep heard the thieves, but they did not recognize life in them. Pakinig sila ng pakinig, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon, pero wala naman silang kagalingang natatanggap. Yung bulag-bulag pa rin, yung pilay-pilay pa rin, yung gutom-gutom pa rin. Nakikinig lang sila sa mga sinasabi ng mga ito, pero mga sinasabi naman ay hindi nakakapagpalaya, hindi nakakapagpalakas, hindi nakakapagpagaling, hindi nakakapagpatibay. So, baliwala, para lang sila mga latang maingay na walang katuturan. Observe some others who do not submit to such authorities kasi hindi naubos yan at nawala all throughout time. Laging merong nakakarinig ng tinig ng kataas-taasan na hindi nagpapalinlang sa malalakas, maiingay at dominanteng tinig na nagahari sa kapaligiran. John 10:9, sabi ni Jesus, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. And the question is, saved from what? Saved from whom? Meron na kasi agad presumption ng mga tao kung ano yung ibig sabihin ng salvation na yon. Pero maraming kahulugan yon. Tapos sabi pa ni Jesus, because I am the gate, the sheep will come in and go out and find pasture. In this context, Jesus keeps the sheep safe from whatever devours life, false access, false shepherds, wolves,
wolves in disguise, spiritual captivity, and religion with control but no pasture. Makahulugan kasi yung gate. Pwedeng pangsara, pwedeng pangbukas. Saan isinasara yung gate? Isinasara sa mga dangers to the sheep. Pero binubuksan yung gate para yung sheep lumabas pag nais pumunta sa mga streams of water, pag nais kumain sa mga damuhan, pag nais magpahinga sa green pastures. Hindi nakalock yung gate. Hindi sinasabi ng gate na dito lang kayo sa loob, walang lalabas. Dito lang kayo kakain, bawal kumain sa labas. Dito lang kayo makikinig, hindi dapat makinig sa iba. Yung gate na si Jesus, bukas siya at sara sa tamang oras. Jesus does not say, I am the wall or I am the fence. He says, I am the gate. Because a wall blocks, a fence separates, and that is not the work of Jesus. Trabaho yun ng Pharisees. So identify and avoid walls and fences with no open gate. One way lang, papasok. Bawal lumabas unless sipain ka palabas tulad ng ginawa dun sa taong nagkaroon ng pagtingin, nagkaroon ng sight dahil naniwala kay Jesus, sinipa palabas. Doon ka lang makakalabas pag sinipa ka. A gate knows when to close against danger and when to open toward pasture, nourishment, refreshment. Jesus is both entrance into safety and the way out toward life. Mahalaga yun, ha? Mahalagang image yun na maintindihan natin. Ganon din ang matapat na Jesus communities. May freedom of movement. Hindi bawal lumabas. Hindi bawal kumain sa ibang fields, sa ibang pasture. Hindi bawal makinig, matuto from others. Observe this. This is not hard to see. Maraming mga bakuran, sinasabi nila, bakuran ito ng Diyos, community of God and God's people. Pero parang kulungan. Gustong ko sa kanilang papasukin, inaakit ka, ang dami-daming gimmick para ka dumalo, sumali. Pero pag nandun ka na sa loob, wala nang labasan. Hindi ka na pwedeng kumain sa iba, sa kanila na lang. Mahalagang maunawa yung ibig sabihin ni Jesus sa mga shelter na ito. In ancient sheep enclosures, there is an opening but no solid door. Tulad nitong isang kulungan na ito, protection ng mga hayop. I took this photo myself sa Africa. Mga tinik-tinik, mga siit-siit, para ang mga hayop na kumakain sa mga damuhan sa labas, paggabi, papasok sila dyan para hindi sila mapunta ng mga leyod, mga kung ano-anong mga sisila kakain sa kanila. Pero walang pinto. Meron lang pintuan. Remember, ang pintuan yung opening. Pinto, yung pansara sa opening. Ganyan lang. Because the shepherd lay across the entrance, tulad nitong inimagine natin na ginagawa ni Jesus. Doon sa bukas na pintuan, siya ang pinto na pangsara. Bakit minamabuti niya siya ang pinto na pangsara? Para siya rin ang pangbukas. At siyang nakakapag-decide kung ano makakabuti sa sheep, isara o ibukas. Isasara pag may danger sa labas, pero ibubukas pag-ibig ng mga sheep at safe naman na lumabas. Para manginain, para uminom, para magpasuroy-suroy, masyal-masyal, maglibangan, magkwento ang mga sheep outside of the bakod. Yun ang tunay na community ni Jesus. Hindi ka kinukulong, hindi ka sinosolo. Merong freedom to find pasture. Now, kay Jesus as the gate, His body became the gate. Nothing enters without crossing Him kasi siya ay protector. But nothing leaves without passing through Him. Siya yung liberator. At nandun siya, hindi para kapigiling lumabas, kundi para matiyak niyang bubukas pag gusto mong bumukas. Kasi kung ibang tatayo doon, kukulungin ka na, hindi ka na papalabasin. This is the difference between a true Jesus community and a Pharisaic community. Sa true Jesus community, Jesus is the gate that opens and closes kung ano ang dinedemand ng ikabubuti ng sheep. The gate stops what destroys and releases what needs pasture. Jesus is not only security, He is freedom as well. Matthew 7:15,
Watch out for false prophets who come in sheep's clothing, but are inwardly wolves. Ano yung mga wolves na yan? Ano kanilang intensyon? Solohin para kainin ang sheep. The danger is not always obvious. Mabuti pa yung wolf outside. It is threatening and alam mo danger yon. Pero ang dangerous yung wolf inside. That is worse. And what is worst? A false shepherd that is most dangerous because the sheep trust him. Bakit inihalin tulad ng mga tao sa sheep? Kasi ang mga sheep mapagtiwala, masunurin, sunod-sunuran, at tingnan ninyo mga kapatid, ganon din ang humanity. Sobrang mapagtiwala, kaya nalilinlang ng napakarami mga naging false leaders, ng mga naghari-harian, dinala ang mga tao sa mga giyera, dinala ang mga tao sa mga paniniwalang pumipiga sa kanila at kumakatas ang kanilang dugo. Sumasali sila at umaanib sa mga grupo na kinakatas ang kanilang pera, inuubos ang kanilang lakas, ine-exploit sila, at sunod pa rin ang sunod. Kasi nga parang sheep. Akala natin matatalinong tao. Tingnan ninyo kung gaano kadaling mauto ang mga tao. Kung gaano kadaling sumunod sa mga charming and charismatic leaders, no matter kung saan sila dinadala. Kaya sabi ni Jesus, these are my sheep, but I am the shepherd, and I am the gate. Yan ang kailangang mangyari. Ako yung gate. Kasi kawawa yung sheep pag iba ang gate. False shepherds may speak of safety and salvation, but instead of leading sheep to pasture, slowly lead them towards slaughter. Kaya sa ating inimagine na illustration, yung mga sheep sumusunod sa akala nila ay shepherd. Sumusunod ka, akala mo sheep, ang pangako green pasture, quiet water, grace, acceptance, love, peace, pero sa harap pala, wolf. At malalaman mo kung kailan huli na, dinadala ka pala sa katayan, judgment, moral laws, rejection, unlove, and guilt. Gaano karami ang napasunod sa ganitong uri ng false shepherd? Napagsamantalahan lang, na-exploit lang, inapi, kinawawa, pinagilty, pinalungkot, tinanggalan ng life, inagawan ng love life, inagawan ng life, at pasensya ka sa buhay mo. Kaya sabi nila, the sheep may spend its whole life fearing the wolf only to be eaten by the false shepherd. Ang lungkot naman. So, observe. Manuri, magmatyag. In Jesus' setting, some religious authorities carried the law, controlled access, defined belonging, and decided on sipaan. Nasa kanila lahat yung authority. At kitang-kita natin ginawa nila yun doon sa man born blind na pinalaya ni Jesus. Tapos itinakwil nila. The danger was that stewardship of holiness could become control over the wounded. Diyan tayo maging mapagmatsyag, mga kapatid. Kasi yung religiosity and religious leadership and spiritual leadership could so very easily become control. Ownership. Jesus exposed many religious systems as burden factory. Yan ang mga ibinunyag ni Jesus. As if hindi pa obvious yun, kailangan pa niya sabihin, kaya siya itinakwil ng mga religious leaders. Kasi nabibisto ang mga trabaho nila. Jesus exposed those many religious systems as burden factory, promoting and glorifying needless sacrifices that benefited the abusive false shepherds. Panahon na para makita natin how humanity is being deceived by all types of leaders na hindi maka-Jesus. Hindi Jesus ang style. Ang lahat yan, ano man ang label, ano man ang pangalan, ginagamit lang mga tao. Kaya religious, kaya political, kaya social, kaya ano man yun. Tingnan ninyo kung nang-exploit lang, kumukuha ng mga tagasunod para maging kapangyarihan behind them ang kanilang mga tagasunod.
In Matthew 23:4, Jesus describes leaders who tie heavy burdens on people but do not help carry them. In Matthew 23:13, Jesus warns against leaders who shut the kingdom in people's faces. Yung mga ibinibunyag na yan ni Jesus, mga religious leaders, hindi mga kriminal, hindi mga obvious na mga masasamang tao. Sila yung mga wolves in sheep's clothing. The problem is not simply strictness. The problem is that the gate does not feel like mercy. It becomes pressure, fear, and control. Takot na ang nararamdaman ng mga tao. Takot na mapagalitan, mapahiya, matanggal. Hindi na yung nag-uumapaw na kagustuhang pumunta dahil lumalaya, dahil sumasaya, gumiginawa, kundi natatakot ma-reject, natatakot ma-bulletin board, natatakot na ma-criticize, nagtatago, nagpapanggap para huwag maparusahan. But a true sheep pen protects inside and opens to outside pasture. Isa tong mahalagang titingnan na quality. Okay, nagpa-protect sa akin itong gate na ito, pero does it open for me to go to outside pasture? Does it open for me to find nourishment? O sinosolo ang tenga ko, wala akong pwedeng pakinggang iba, sinosolo ang aking mata, wala akong pwedeng basahin o tingnan iba, abay mag-isip-isip. Hindi na yung gate na yan na si Jesus. Ibang gate na yan. A full sheep pen slowly becomes a prison, a milking place, ginagatasan lang ang mga tupa, or a slaughterhouse at worst. A true under-shepherd of Jesus, the true shepherd, leads the sheep back to Jesus, to the gate, not to himself. So titingnan mo, kanino ba dinadala yung mga tupa? Doon sa tunay na shepherd, si Jesus, o sinosolo siya na, sa kanya na nagpunta, naging kanya na. Sheep or human beings are vulnerable. Nasisira ang loob pag ang takot ang mas malakas kaysa kalayaan. Ang sistema ang mas malakas kaysa sa budhi. At ang tinig ng iba ang mas malakas kaysa tinig ni Jesus. Manuri, magmatyag. Kaya dapat laging mag-Jesus filter. Hindi lahat ng malalakas at pinakamalakas na tinig, yun ang tama. Madalas yung katotohanan, anas, bulong lang magsalita, hindi sigaw. When the sheep become afraid to leave, to think, to ask, or to hear Jesus directly, that is not pasture, that is captivity. Tayo ba ay nasa loob ng pasture ni Jesus? Or are we captives of some Pharisees? Jesus the gate does not imprison the sheep. A gate that only closes becomes a prison. But a gate that only opens becomes exposure and danger. So kailangan balance. The true gate, Jesus, closes against what destroys and opens toward pasture, to what nourishes, to what refreshes. Stay where protection does not become captivity. Stay where safety does not shrink the soul. Ginagawa ka ngang safe pero nawindang ka na, natuyot, naluoy, lumiit. Stay where the sheep can still hear Jesus and not others. Not every gate that claims to protect actually protects. Some gates protect only the owners. Ikaw ba ang pinoprotect o yung system? At ginagamit ka lang pang-protect ng system. Sa prison, fear becomes leverage, safety becomes business. The sheep feel safe while becoming less free naman. So pipiliin mo ba yun? Safety in numbers, safety in tradition, safety in predictability, pero free ba? Reject any system that uses God's name
but leaves the sheep smaller, weaker, more afraid, and less alive. Yan ang malungkot na nangyayari sa marami. Jesus is not the shepherd who feeds on the flock. He is the shepherd who gives himself for the flock. What will you do if you're invited to lunch, but you're invited to lunch to be eaten for lunch? And many times, that's what invitations lead to. So, mag-ingat-ingat. What is God's pattern of protection? Sa Psalm at sa Isaiah, it is shown that God's protection is not merely fence around. It is presence inside. Kasama, kapiling, kaulayaw ang kataas-taasan. So when Jesus says, I am the gate, He is describing saving presence. God standing between the sheep and what devours them, then opening the way toward pasture. So, at this point, let us pause. What devours us? Ano ang lumalamon sa inyo, sa akin, sa atin? Anong umangat-ngat, kumakagat, sumisipsip ng ating dugo? Ano ang nagtatanggal ng ating lakas, ng ating saya, ng ating sigla? Ano ang nagtatali, nagkakadena sa atin? Ano ang nagbabawal sa ating sumaya, maging malaya? Ano ang nagbabawal sa ating gumawa ng mga bagay na hindi naman ipinagbabawal ni Jesus? At sila lang ang nagbabawal. Identify all that. Kasi yan yung false gates. Nangangako ng protection. Pagkatapos yung pala, sasarilinin ka lang. Kahit nga sa pag-aasawa, naku, ang tinatanggap ko mga tanong sa Facebook. Mga pagsisisi, nakapag-asawa pa, nakulong lang tuloy. Dinomina na nung asawa. Pati ba naman kung gaano karaming bawang ang ilalagay sa ginisa, talagang idinidik ka nung asawa at malaking gera mundial pag hindi siya nasunod. Ito namang isa, takot na takot sa malaking away. So, bakit yung asawa mo hindi takot sa away? Ikaw lang ang takot, kaya tuloy sulod ka ng sunod. Kasi, pinamihasa mo. Kinontrol ka na ng kinontrol. Marriage is partnership, hindi yan lordship over the other. In love, you are both captives of each other. Nobody is really a victorious captor of the other. Ganon dapat ang partnership, ganon ang pag-asawa, at ganon ang pananampalataya. Hindi ka ini-invite, tapos pag na-invite ka na, kulong ka na. Puro bawal, puro control, puro galit, puro pag-guilty. Ginagatasan ka, at at the end, kakarnihin ka pala. Ito ang tinutukoy ni Jesus. Hindi malayo sa nangyayari sa ating paligid noon, ngayon, at sana naman hindi hanggang bukas. It is happening. People being exploited by leaders. People being exploited by what type? Any type of leader. Kaya yan clan leader, family leader, religious leader, political leader, corporate leaders. Awang-awa ang Ama sa Langit sa mga taong parang mga tupa na pinagsasamantalahan. Tayo naman mga tupa, dapat tayong magmatyag, magbukas ng mata at tingnan, ano pa talaga nagsasamantala sa akin? Kailangan makalaya ako dyan. Hindi naman iisang grupo lang yan o isang tao. Marami kumisa yan nagtutulong-tulong para hut-hutan ka, para sipsipan ka ng dugo, para tanggalan ka ng sigla, agawan ka ng saya. Dapat gumising ka dahil sabi ni Jesus, I came that you might have life and have it abundantly. Have it to the full. Ayokong lugi kayo. Ayokong kawawa kayo. Ako'y nandito, inaalagaan kayo para kayo bigyan, hindi para kunan. Para kayo i-lead to safety, i-lead to pastures, hindi i-lead to prison. Ano-ano ang nagkukulong sa atin? Marami yan. Marami. Bilang mga anak ng Diyos na kumikilala sa liberating work of Jesus, dapat natin kilalanin ng mga prisons na yan at palayain natin sarili sa paliwanag, kaliwanagan at tulong ng Panginoong Yesus. Hindi ka nilikha ng Diyos at hindi ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay sa iyo para ka lang alipinin, kawawain at ikulong ng iba. Sino man yun? We all stand before God as children of God. John 10:10, Jesus says, the thief comes only to steal and kill and destroy. Jesus comes that the sheep may have life to the full.
Identify who steals from you continuously, non-stop. Identify who kills and destroys your joy, your happiness, your pleasure, your rest, and set yourself free. As Jesus wants you free, as Jesus wants you well. The thief does the opposite of the gate. Where Jesus gives pasture, the thief takes, drains, and destroys. Devouring is not always obvious. Sometimes it is slow spiritual reduction. Your peace stolen, your trust killed, your conscience damaged, your fear grows, and Jesus is diminished. So be watchful. The gate and the good shepherd belong together. The gate protects from danger. The shepherd guides movement toward pasture, toward life. Yun ang purpose ni Jesus, to bring you to pasture. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me to rest in green pastures. Doon ba tayo dinadala ng sino mang sinusundan natin? Manuri, kumawala, kung hindi yun ang nangyayari. Safety without pasture becomes confinement. Freedom without protection becomes danger. So again, balance ang mahalaga. Guidance without Jesus becomes control. Follow the shepherd who guards, guides, and sets free. Pasulitin natin ang pagsasakatawang tao ni Jesus at ang pagbibigay niya ng buhay para sa atin. Kailangan, we claim that destiny. We claim that life that is full, vibrant, alive, loving, and loved. A Jesus-shaped community does not make fear the fence, nor leaders the gate. Kilalanin kung talagang Jesus community yan. Dapat hindi takot at pananakot ang bakod na nagkukulong sa mga tao. The wounded are not shamed in a true Jesus community. The vulnerable are protected, not exploited. The questioning, the curious are not immediately treated as enemies and silenced. Leaders help the sheep hear Jesus rather than merely obey the enclosure. Mag-isip-isip tayo mga kapatid kung anong ginagawa sa atin ng ating mga affiliations, mga memberships, mga activities. Kung tayo napupunta sa kalayaan o sa pagkakulong, sa paglago o sa pagliit, pag-urong, sa ligaya o sa lungkot. Leadership help the sheep hear Jesus and hear Jesus more and more. So Jesus says, I am the gate. He protects without imprisoning. Mahalaga yung balance na yun. Life is entered through relationship with Him. So enter the Jesus gate. Avoid systems that use fear and shaming. Build communities where the vulnerable are safe and free because Jesus is the gate. Turuan niyo po kami, Ama, na lalo pang maunawa, malalim, mataas, malawak ang kahulugan that Jesus is our gate. Na magiging senior sigurado kung hindi malalagot agad ang hininga. Kaya ang mensahe natin para sa senior, hindi lang para sa kanila kasi lahat magiging senior o lahat tayo ngayon may senior sa ating pamilya. Mahalaga na mayroong investments at savings. At sa mga hindi pa senior, bago maging senior, mag-invest na. Ngayon na, agad. Kasi kung senior ka na, medyo late na para doon pa magsimula na mag-invest. Dapat, kung gusto mong umani ng mangga, magtanim ka na maaga kasi matagal yun bago mamunga. Hindi yung gagraduate ka na sa buhay na ito bukas, ngayon ka pala magtatanim. Iba na ang aani nun. Ecclesiastes 11:2, hatiin sa 7, sa 8 ang kalakal mo pagkat di mo masisiguro kung ano ang kasamaang mangyayari sa mundo. So hindi lang tayo pinag-i-invest sa isa, mag-invest sa 2, 3, 4, 5, 6, hanggang 8. Iba-iba.
So you invest in goods, you invest in people, you invest in goodwill, you invest everywhere because you don't know which of those investments will yield fruit in your life when you need them most. When you're old, when you get sick, when you begin to be weak, and you need a lot of help, and you have to spend on a lot of issues. So plant in early life to harvest at senior time. And keep planting from the earliest to the last hour. Pagka meron ng huwisyo, meron ng lakas, meron ng talino, may kakaya na, magsimula na magtanim, mag-invest, maghanap buhay, kumita. At huwag tumigil kumita hanggang nabubuhay at hanggang kaya ng katawan kasi hanggang kahuli-hulihang hininga, gagastos ang tao. In fact, malaki pa nga ang gastos pagkalagot na pagkalagot ng hininga. Maraming gastusan. So dapat patuloy ang ating pagtatanim. Ecclesiastes 11:6. Sow your seed or plant your seed in the morning, and at evening let your hands not be idle, for you do not know which will succeed, whether this or that, or whether both will do equally well. Sabi, bukod sa ang aga-aga mong gumising at nagtanim ka na, tapos ka na magtanim, mainit na yung araw, hindi ka na pwede magtanim, gumawa ka naman ibang mga trabaho, mag-weave ka, manahi ka, magawa ka ng wood carving, do something, umimbento ka ng app, benta mo, yayaman ka. Sabi ganun, huwag lang isa. Kaya nga sa pamilya, mahirap yung isa lang kumikita tapos maraming gumagastos. Yun lang isang kumikita, ang itinuturo, marami ka pa dapat ibang pagkakitaan eh. Para mas relax kapag tanda. Halos 90% ng problema ng matanda, pera. Kaya mahalaga, inaayos yun habang bata pa. Meanwhile, sa mga matanda na hindi na magagawa, dapat ngayon mag-double time yung mga bata pa, mga anak nila, mga apo, para matakpan nila yung kulang ng mga matatanda nila. At sa sarili nilang pagtanda, ngayon pa lang, maghanda na. Invest in relationships. Invest in goodwill. Invest in goods. Hindi lang pera, produktong investment. Yung ding nakikisama tayo, nakikitungo, nakipagmamabutihan sa mga tao, magandang investment din yun. Although hindi natin ginagawang makisama para mag-invest at tumubo, pero whether you like it or not, it will become an investment. Or, it will not be an investment if you never invested. Malaking kamalian na maging malupit, maramot sa mga bata. Lalo't anak mo, lalo't apo mo, pamangkin mo. Kasi pagdating ng panahon, pagka ang buhay mo ay nasa 5 o'clock, 5:30 ng hapon, malapit ng lumubog ang araw sa iyong buhay, yung mga bata nung araw, sila yung nasa 11 o'clock a.m., 12 noon, katanghalian tapat, sila yung kalakasan habang papahina ka. Kung ang itinanim mo doon ay pagkamuhi sa'yo, galit sa'yo, inis sa'yo, ano ang inaasahan mong kalinga mula sa kanila sa iyong pagtanda? Hindi naman lahat ng ginagawa mo ng mabuti, sumusukli din ng mabuti. Pero kaya nga, damihan mo ang gagawa ng mabuti. Invest in 6, 7, 8, not only products but also people. Huwag doon lang sa paborito mo, doon ka na lamang nagmahal, siya na lamang ang tinulungan mo. Paano kung hindi siya tumanaw pagdating ng panahon? O mabait siya, pero ang napangasawa niya ay asawa from hell. At tinuturuan niya yung asawa niya, nakalimutan ka kahit ikaw ang nagtaguyod sa kanya nung bata siya. Or, ang bait-bait niya, ang bait-bait ng asawa niya, pero bigla sila kinain ng pating. Wala rin. Kaya marami ka dapat na ini-investan sa buhay. Kumbaga yung bahay na maraming haligi, mas matibay kaysa isa lang. Bahay yun ng kalapati. Pero yung marami kang haligi, mas matibay ka. Natidiskartihan ang pagtanda. Lalo't bata ka pa ngayon. Ang mahalaga lang maging conscious about it. At sa mga anak, mga apo, be productive and fruitful. Para sa iyo at para sa iyong magulang. Hanggat pinakamaaga, as soon as possible, mga anak, stop being burdens to your elders and start becoming supporters. Ang goal dapat ng bata, makagraduate agad para makapagtrabaho na at nang makatulong na sa magulang. O kaya, makapagnegosyo, kumita ng malaki para makatulong sa magulang, makatulong sa mga kapatid. Dapat, yun ang goal. Hindi laging humingi ng humingi.
Allow your parents to invest and save for their senior years. Kapag ang anak ay matino, maalalahanin sa magulang, matipid, masipag, hindi palahingi at hindi maluho, ang totoo nun ay pinapayagan mo at binibigyan mo ng space yung magulang mo na mag-save naman para sa sarili niyang pagtanda. Pero yung pinag-aaral ka na, gusto mo pa yung telepono mo, dinig sa buwan. Gusto mo pa yung mga damit mo, sobrang mahal. Yung parang yung lalabas ka ng bahay, may concert ka. Yung gusto mo lahat ng gadgets mo, the latest. Hindi pa sapat yung telepono nakakatawag ko, nakaka-text. Kailangan pa pwede kang gumawa ng architectural plan sa loob ng telepono mo. Kailangan pwede kang mag-dissect ng mga palaka, gumawa ng biology assignment mo sa loob ng telepono. Pang-research. Pag sobra kang hingi ng pangluho sa magulang, ang sinasabi mo nun ay ganito, ubusin nyo ang pera nyo sa akin, sa luho ko, at huwag na lang kayo mag-save pagtanda nyo. It's so unfair and so unkind, especially kung hindi naman talaga napakayaman at likas na mayaman ng iyong magulang. Huwag maluho. Gusto mo ng extra expense? Earn it. Gusto mo makabili ka ng magandang gadget? Mag-part-time job ka. Wala po akong oras. Anong wala? According to studies, ang average Filipino, 4 hours every day sa social media. 4! Kung magpa-part-time job ka lang na 100 per hour, so 50 pesos per hour, di 2 to 400 pesos yun a day. Hindi yung uubusin mo na yung oras mo sa mga libangan, mga ganyan-ganyan, eh hindi ka pa nga kumikita, wala ka pang kinikita, gusto mo pa mahal. Kaya dapat lumagay sa lugar. At dapat ang mga kabataan, hindi yung, wow, ang ganda ng phone mo. Wow, ang ganda ng bag mo. Dapat, wow, ang laki ng entrega mo sa magulang mo. Uy, mas malaki entrega ko. Wow, ang galing natin. Dapat ganon. Hindi yung pataasan ng takong ng sapatos sa talaga namang nanggagaliitin na yung ugat. Nadadapa tuloy, nasusubsob na ospital. Gastos na naman ng magulang. Kailangan ng mga bata nagpapaligsahan sa pagiging mabuting anak, hindi sa pagiging maluho. Mga kapatid, huwag niyong hangaan ng mga kabataan na hindi pa kumikita, ang luho-luho na, hindi nakakahanga yun. Malaking kapintasan yun sa kanya at sa kanyang magulang na kumukonsinte. Kailangan turuan ng mga bata ng mga pagsisikap. Sabi sa Bible, repay evil with good. Di ba? E di lalo namang repay good with better, with the best. How do you repay your parents for being good to you? You conserve the resources. You save what can be saved. You help them make money, even in your part-time jobs. Hindi yung harap na sila kasi paulit-ulit ka, pabagsak-bagsak, pa-shift-shift, palipat-lipat ng course. Eh, hindi naman sila namumunga ng pera. Hindi naman sila namumulot niyan. So, be sensible and be sensitive to your parents. Marami pang mga exceptions sa mga matatanda na dapat may discount na sila or exempted sa responsibility for children and grandchildren. Dapat pagka ang anak is above 23, 24 na, hindi ka na masyadong dalahin ng magulang mo. Ikaw na nagsisimulang magdala sa sarili mo at tumulong sa magulang. At lalong-lalo naman, ang mga magulang hindi na dapat nag-aalaga ng apo. Huwag nang bigyan ng mga alagain, pasanin, alalahanin. Kaya importante sa mga anak, magpakatino. Huwag yung kung ano-ano mga dangerous sports, dangerous activities ang ginagawa nyo. Tapos pag nabali ang buto nyo, aalagaan kayo ng matanda hanggang kayo na rin tumanda. Dapat na-reverse. May role reversal ang magulang at bata. Habang bata pa ang anak at mahina, inaalagaan ng magulang. Pero pagka ang magulang naman ang tumanda at humina, ang anak naman ang nag-aalaga. Paano maaalagaan ng magulang mo kung naputo lang dalawa mong kamay dahil sa kalalaro mo ng kung ano-anong mga dangerous games? Hindi bali sana kung talaga namang napaka-valid na aksidente yung nangyari. Pero may mga aksidente pwede namang iwasan eh. Yung don't engage in very dangerous sports. Think of how your parents will react kung bigla kayo nabaldado. Bukod dun sa madudurog ang puso nila, malulungkot sila, eh yung mag-aalaga pa sila, gagastos pa sila. And there can never be a role reversal if you become invalid. Hanggang sa wakas ikaw nga alagaan. Dapat ang goal ng bata, iingatan ko ang sarili ko para hindi ako kailangan maging alagain ng magulang ko.
Iingatan ko ang puri ko para hindi nakakatatlong abortion ako. Binabayaran ng nanay ko, wala naman discount kasi hindi ako senior. Yung hindi ganitong kung ano-ano lang mga ginawa ko sa buhay, ang dami-dami kong anak, wala naman akong pambili ng gatas, magulang ko na naman. Dapat nagpapakatino para ang magulang magka-chance na magpahinga at ma-enjoy ang kanilang senior years. So behave. Take care of yourself so you don't become alagain. And kung may anak na ang mga anak, take care of your own children. Ang lolo at lola dapat nag-aalaga lang ng apo pag nakukyutan sila. Pag gusto nila. Pero pag papalitan na ng diaper, kayo na yon, hindi na dapat lola. Pagka ang kulit-kulitan ng bata, kayo na yon, hindi na lola. Inalagaan na kayo, hindi pa ba sapat yun? Papaalagaan nyo pa ang mga anak nyo sa kanila. Kailan pa sila magpapahinga? Ephesians 6:2-3, igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa pag ito'y ginawa mo. At ang paggalang, hindi lang opo, opo. Verbal lang yon. May paggalang sa kilos. At yun ay, huwag mo silang pahirapan. Huwag mong bigyan ng alalahanin. Pagaanin mo ang buhay, huwag pabigatin. Yun ang mas mataas na uri ng paggalang sa magulang. Kasama sa paggalang na yan ang huwag silang obligahin na mamahala pa rin ng bahay, ng buhay, ng kabuhayan. Kasi may edad na kayo. Kung kapisan nyo sa bahay ang inyong mga magulang at kayo above 25, medyo lalo above 30 na, kayo dapat na nag-iisip ng mga bayarin, kuryente, tubig, internet, bla bla bla. Pag may nasisirang bubong, gripo, kayo nagpapaayos para sila mapahinga na. Kasi nung maliit pa kayo, sila na gumawa niyan eh. Kailan pa magkakaroon ng role reversals? 1 Timothy 5:3-4, igalang mo ang mga biyudang wala ng ibang maaasahan sa buhay. Lalo't kung biyudang yon ay nanay mo. Subalit kung ang isang biyuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ang nakalulugod sa Diyos. Siyempre, pwedeng i-apply yan sa biyudo. Sino mang magulang, tiyo o tiya na nag-alaga sa'yo, tumulong kahit full-time o part-time nung araw, meron tayong pananagutan na tumanaw at tayo naman ang mag-alaga sa kanila sa panahon ng kanilang pangangailangan. Kung minsan taga-probinsya ka, titira ka sa bahay ng tiya para mag-aral, kahit hindi kanya lubusang pinag-aral, pinatira ka lang, binigyan ka ng space, ituturing mo rin yung magulang, tatanaw ka rin. Lahat ng anak, pinakain, pinalaki, ginabayan, tinulungan, pinatira, kinubko, pinag-aral at iba pa, ay marapat tumanaw ng utang na loob at magsukli sa mga seniors. Hindi dapat nililimot yun. Hindi dapat magmamaang-maangan, nagtetengang kawali o nagpapalusot pagka involved na yung pag-aalaga o paggasto sa senior. Uso kasi sa maraming pamilya. Kaya tatay, kaya nanay ang may sakit o tiya o tiyong tumulong, kung sino yung nagsimulang maging matulungin, lagi na lang siyang na-assign na ganon. Kung sino yung sa simula pa lang irresponsable, nag-aabot, nagbibigay, yung iba magmamaang-maangan na. At sasabihin pa ng iba, si ate na lang bahala sa nanay, wala naman siyang asawa, matandang dalaga na siya. Yun nga matandang dalaga, walang asawa, walang anak, pagtanda nun, kailangan nun ng maraming savings. So dapat hindi mo laging i-assign dahil lang walang asawa at walang anak. Dapat lalong iligtas mo siya para makapag-save siya. Ikaw na may mga anak, may mga investment ka sa mga anak mo, sa asawa mo, mas maraming titingin sa iyo later on. Hindi yung pare-pareho kayong pinalaki, pinakain, tapos isa, dalawa lamang gumagastos. Yung iba nagpapalusot, sasabihin, kasi walang-wala kami. Kung tutulong ka sa magulang at sa mga seniors, pag lang nagkaroon ka, kailan pa mangyayari yun? Walang himala sa mga ganyang bagay. Tumutulong ka kahit kagipit. Tumutulong ka sa magulang, sa senior, sa lolo, kahit kulang ang pera mo. Isama mo siya sa nakalista. Maglilista ka bayad sa tubig, sa kuryente, sa rent, nanay, tatay, kasali sa listahan. Kasi pag inilagay mo siya sa kaduluduluhan, wala nang natira. Next month na lang. Then next month, next uli. Hindi na mangyayari yun. Tapos pag namatay, lakas-lakas mo umiyak.
Alam nyo, ang nakakapagpahina at nakakapagpakonti ng iyak pag namatay na matatanda, yung alam mong ginawa mo yung best mo habang buhay siya. Then, pwede kang hindi masyadong malungkot. Nalulungkot ka lang, namimiss mo, pero walang halong pagsisisi. Walang usig ng budhi. Ganun ang paraan ng pamumuhay. 1 Timothy 5:8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Pag daw hindi mo ginagawa ang pananagutan mo sa kamag-anak, lalo sa matatanda na naging mabuti sa'yo, doble yon. Kasi meron kang utang na loob na dapat mong tingnan. Dapat mong tanawin. Masahol ka pa daw sa hindi naniniwala sa Diyos. Kesa simba ka ng simba, Bible ka ng Bible, tapos hindi ka malang nagpapadala sa mga magulang mo. Yung kita mo sa'yo na lang, sa asawa mo at sa anak mo. Bakit ka ba nakarating sa estado mo ngayon? Di ba dahil sa iyong magulang? Kaya napakahalaga ng pananagutan ng napapangasawa. Kung may napangasawa kayong matino, mahusay, kumikita, na-train, may negosyo o may edukasyon, dapat yung tanawin yan sa inyong biyanan. Dapat kayo pa nga mga manugang ang nagsasabi sa asawa nyo, bigyan natin ng nanay mo, na nanay ko na rin, na nanay natin. Hindi yung kailangan pang ilihim ng asawa ang pagbibigay doon sa kanyang pamilya dahil magagalit kayo, magdaramdam, magtatampo. At alam natin ito, karamihan sa mga Pilipinong pamilya, yung babae bigay ng palihim sa kanyang kamag-anak, yung lalaki hindi na makakupit. Kasi dala-dala yung payslip. Sa bagay, may nakakadoktor din ng mga payslip. Itanong nyo sa akin kung sino, parang alam ko yung iba. Pero kailangan pa kayong pagtaguan. Ibig sabihin yan, masama ugali nyo. Kung itinatago ng asawa nyo sa inyo na nagbibigay siya sa magulang, masama ba magbigay sa magulang? Dapat sabay at fair kayo, both sides. Importante kasi yung mga senior, entitled sila dyan. They have earned it. At isa daw malaking paglapastangan sa Diyos ang hindi maging magalangin, masuporta sa magulang. Seniors should also be enjoying discounts in heavy physical work. In fact, exemption is better than discount. Kawawa naman yung iba, ang tanda-tanda na, kubang-kuba pa rin sa pagtatrabaho. Hindi nag-graduate. Ang pahinga na lang talaga kamatayan. Gusto niyo ba yun? Kaya lang napahinga dahil nalagot ang hininga. Talagang nakahinga. Kasi hindi nahihinga. Kailangan makaranas man ng pahinga habang humihinga pa. Paghandaan ang pagtanda mo. At ang mga elders, pagtanda nila, dahil marami itong physical challenges. Halimbawa, meron naman kayong pribilehyo at may pera magpapagawa ng bahay, huwag naman sobrang matarik na hagdan. Yung mga ibang babae, darling, tarikan natin ng hagdan para magandang exercise. Yung pala ayaw lang niya makaakyat yung biyanan niya. Kailangan mga senyorita steps. May mga bahay na ipinapagawa ng mga anak na parang wala silang balak na yung mga magulang nila kupkupin doon pagdating ng araw. Kung nagpapagawa kayo ng bahay, luwagan nyo yung sala sa baba kung may second floor para kung tumanda kayo o may matanda kayo sa pamilya, pwede silang doon matulog sa sala. Lagyan nyo lang ng konting division. Hindi nila kailangang umakyat. Tatanda At kung merong may sakit sa pamilya, lalo may matanda, magpundar kayo ng wheelchair. Hindi ganun kamahal. Mas mahal ang cellphone kesa sa wheelchair. Bakit pinapayagan yung matatanda ay nagkukunyapit sa mga tamtak, sa mga alambre, kung saan-saan para lang makalakad? Hindi ba pwedeng wheelchair? Which means, yung bahay nyo, lagyan nyo mga rampa. Kung may bahay kayo. Diba? Lagyan nyo ng rampa. At kung kayo yayamanin, lagyan ng elevator. Hindi biro. Pwede. Ang elevator, 1.2M. Magkaka-elevator kayo. Kaya lang yung bahay nyo, bungalow, problema kung saan pupunta yung elevator. Pero, hindi naman imposible Kotse, gano'n ang halaga. Bakit? Kung may mga matatanda kayo, both sides, sa asawa mo at saka sa'yo, hindi nyo ba gusto maginhawa sila makaakyat manaog sa bahay nyo? At saka, kung hindi man sila, tatanda kayo Yung mga iba kung magpagawa ng bahay, kahit may pera, parang walang paghahanda sa pagtanda. Kaya ang hirap-hirap at miserableng tumanda. Ang banyo dapat maluluwag, yung kakasya ang wheelchair. Yung pwede mangunyapet.
Hindi yun nung pumasok ka matanda sa banyo, nadulas, nabarog, nadulog ang bungo, dumugo hanggang mamatay, na-discover nyo, bukas pa. Dapat friendly sa matatanda ang mga banyo. At ito pa mga kapatid, kung meron kayong matanda sa bahay, magpunta kayo ng isang hospital bed. Kahit yung isang bed nyo sa bahay, yung hospital bed, yung tumataas ang likod, lumaliko ang tuhod. Kasi ang hirap sa may sakit, na patong-patong na kaban-kaban ang bigas ang unan niya. Para lang siya makahinga, maitaas yung ulo niya, liko-liko. Tapos para siya makatayo, kutakot-takot na paghawak sa mga baging, sa mga lubid at kulambo. Hindi naman ganun kamahalan ng bed. Hindi lang kasi tayo conscious that life can be more comfortable if we like to make it so. Pwede bigyan niya investment. Isang party, halimbawa ng anak mo, wala tayong party ngayon, bibili tayo ng hospital bed ng lola. Period. Mahirap bang gawin yun? Doon kayo magkantahan ng happy birthday sa paligid ng kama. Ilagay niyo yung lola, huwag niyo lang lalagyan ng kandila. Saka na. Sa cake dapat ang kandila. You can make life easier for seniors if only you'd try. And you'd make it really try. Gaano kamahal ang heater sa banyo? Hindi yung maliligo ang matanda, nagiinit pa sa takore. Magbomba pa ng kusinilya, magbubuhos pa sa timba, uminit, lumamig. Hindi naman ganun kamahal kung gugustuhin. Marami tayong pinagkakagastahan na di naman kailangan. Ang hilig-hilig natin mag-party, tapos ang banyo wala man lang bidet, wala man lang panghugas, tabo pa. Na kuminsan, lata pa yun na nahihiwa-hiwa pa yung matanda doon sa tabo. Kailangan maging komportable tayo. And accept the old ones from heavy emotional strain. I-accept na natin sila sa maraming problema. Hindi nila kailangan malaman. Avoid causing seniors to worry, to fear. Kaya magpakatino kayo pag may asawa, mga anak, tuwing nag-aaway kayo para maghihiwalay kayo, parang napipilas ang puso ng magulang nyo. More than they say. More than they can tell. Pagka hindi maayos ang inyong mga marriages, nasasaktan ng mga magulang. Kaya dapat ayusin ang buhay, alang-alang sa matatanda, kung hindi man alang-alang sa inyo mismo. Avoid causing seniors to be needlessly sad. Everybody has a responsibility na ayusin ang buhay para hindi malungkot ang mga matatanda. At laging dalawin, samahan, ipasyal, bigyan ng libangan. At bigyan ng sustento ang matatanda. Lalo't wala silang sariling pensyon, wala silang sariling pinagkukunan, dapat may sustento. Kung ilang kayong magkakapatid, mag-usap-usap kayo. O buwan-buwan magpapatak-patak tayo ng tig 50,000 para kay mami. Diba? Yen. Diba? So, mga tig 50,000 yen. O kaya kala nyo naman, pesos agad. Diba? So, para alam nung matanda kung magkano tatanggapin niya buwan-buwan. Hindi yun pag nasa lubong mo lang sa ibabaw ng bundok Banahaw, doon walang inaabutan. Kaya lagi siyang nasa bundok Banahaw, bihira ka pumunta. Yung binibigyan mo paminsan-minsan, hindi ka na pagbibigay sa magulang. Yung masalubong mo, may okasyon, bibigyan mo. Regular. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, regular. Kahit hindi kayo maluwag. Kasi kahit hindi nyo sila bigyan at hindi, gagastos sila. Bibili ng gamot, kailangan ng pagkain. Regular. Para alam niya, ang mga anak ko, ang binibigay sa akin, halimbawa, every month, o ipagpalagay nyo ng nakaka 8,000 yung matanda, o 80,000, ano man. Alam niya kung kailan yung kasunod, kaya nababudget niya. Pero yung kailan uli mag-aabot ito, kailan di nila alam, mahirap yun. Dapat may ganun. Paano po nag-iisa kong anak? Dapat regular lalo dahil ikaw lang ang umubos ng pera ng magulang mo. Kaya ngayon, ikaw lang ang magsusupport. Ganun talaga ang buhay. Kailangan regular. Leviticus 19:32, tatayo kayo kapag may kaharap na matanda. Igalang niyo sila at matakot kayo sa Diyos. Ine-equate ng Leviticus ang takot sa Diyos sa paggalang sa matanda. Ngayon, hindi lang yung physical pagtayo. Tayo kayo ng tayo, wala naman kayo inaabot, maupo na lang kayo. Ang ibig sabihin lang yan, yung be considerate, be respectful, not only in your bodily postures, but very importantly, in your behavior and interaction with them. At may kakambal yan, yung utos na igalang ang matanda. May kakambal yan na unsaid, mga matanda,
dapat kagalang-galang kayo. That is the other side of the command. Hindi lang inuutos na gumalang sa matanda, dapat ang matanda earns the respect. And 90% of the time, they've already earned it. And even if they belong to your 10%, we are still taught by Scripture to be respectful and supportive of our parents. Ang kanilang pagkukulang ay hindi excuse sa mga anak later on na maging magalang at maging matulungin sa magulang. Nababawasan lang siguro yung dagdag, yung perks, yung sweetness, yung eagerness, pero may minimum na requirement para sa mga anak, anuman ang naging performance ng inyong magulang. Dahil kahit hindi sila perfect, siguradong may ginawa din sila, kaya nga buhay pa kayo ngayon eh. Mahalagang dibdibin yun. Psalm 71:18, isang dalangin, even when I am old and gray, do not forsake me, my God. And it might as well be addressed to the children. Even when I am old and gray, do not forsake me, my child, my children. Because that is the concern of every human being, yung pagtanda. Aminin man at hindi, ang laging inaalala, paano ko pagtanda ko? Sino mag-aalaga pag nagkasakit ako? Sino maglilibing pag namatay ako? Sino magdadala sa akin sa ospital pagka ako may naglulubha? Yun dapat, mayroong assurance ang pamilya, lalo yung mga anak, mga apo na sa abot na aming makakaya, lagi namin kayong aalagaan. Kasi ang ginagawa mo sa matatandang yan, ay yan din ang gagawin sa ng mga bata sa iyong pamilya later on. Kaya napakahalaga na itinuturo nyo sa inyong mga anak na napakabuti niyong magulang sa mga lola nila. Kasi binibigyan nyo sila ng example kung paano kayo tatrato pagtandaan nila at pagtandaan nyo. Eh kung nakikita ng mga anak nyo, baliwala ang magulang nyo sa inyo, eh di ba baliwalain din kayo paglaki niya? Kasi yun ang nakitang halimbawa. Napakahalaga na yung mga basic traditions na ganyan na hindi iniiba ng panahon, hindi iniiba ng uso, hindi iniiba ng gadget. Because some things never change. And one of the most important things that never changes, or one of the things that never change, yung bata inaalagaan ng matanda at yung matanda aalagaan ng batang lumaki na at hindi na bata or hindi pa masyadong matanda. Yun ang cycle ng buhay. Kaya lahat ng sibilisasyon, kabiyasan at pamilya mula noong unang panahon hanggang ngayon ay nanatiling nakatayo. May role reversals. Seniors, very importantly, behave. Act responsibly. Gawin yung pleasure sa mga young people, sa inyong mga anak at apo na kayo ay tingnan, irespeto, igalang, suportahan dahil kayo'y karapat-dapat. Hindi lang nauobliga sila, kundi ikinagkagalak nila na gumawa sa inyo ng mabuti dahil tama ang inyong kilos. Ang mga matanda dapat may pinagkatandaan. Para kaigalang, dapat kang kagalang-galang. So dapat hindi tayo nakikilahok sa gulo ng mga pamilya, wala kang kakampihan, para ikaw yung hukom na pwedeng maghusga sa mga kasong idinudulog sa iyo ng family members. Eh kung may kakampi ka, kasama ka sa group A, syempre hindi makikinig sa yung group B. Ang matatanda dapat neutral. Kahit sa loob ng inyong puso, meron kayo kumisang paborito, meron kayong kinakampihan, hindi ka lang ipahalata. Kasi may role kayo to be neutral so that you could guide the family and give them objective advice. At pagka yan, tayo ay mga kagalang-galang, hindi natin kailangang humingi ng limos na igalang tayo. Kusa na tayong igagalang. Kasi kagalang-galang tayo. Titus 2:3-4. Sabihin mo ang mga nakakatandang babae, at isama na rin natin ang mga lalaki, na sila'y mamuhay ng may kabanalan. Huwag maninirang puri. Huwag daw chismosa ang matatanda. At huwag maglululong sa alak o anumang bisyo, kundi magturo ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Yun daw ang dapat ginibigay ng matatanda sa kanilang mga anak at apo, a good example. Mamuhay ng matuwid, tama, payapa, and by your example, the other new couples in the family will find inspiration so that they will live their lives correctly, above and beyond reproach. Because you have proven to them that it works. That goodness works. At yan ang kailangan ng mga kabataan ngayon, magagandang halimbawa. Na yes, virtuous work.
correctness works, decency works. At yun ang ibinibilin sa matatanda. Tumanda ng may pinagkatandaan. Mga seniors, in the family, in the community, be an agent of peace, not trouble. Dapat tayo yung taga-ayos sa mga gulo, hindi tayo naglilikha. At huwag ipang-abuso ang katandaan. Kasi maraming mga matatanda, pang-blackmail nila, matanda sila. Earn it. Earn the respect. Earn the support. Hindi lang automatic na kung matanda ka, you're entitled to so many things already. Nung araw, alam niyo ba kung bakit sobrang igalang ang matanda? Sobra talaga nung araw. Kasi nung araw, pagtanda lang ang paraan para ka matuto. Hindi po uso ang school. Konti pa lang nag-i-schooling. Kaya kailangan tumanda ka ng tumanda para ka matuto. Pero ngayon, nasa shortcut ng mga kabataan ng pagkakatuto, nalalampasan pa nga paminsan ng matatanda sa alam. Kaya yung matatanda merong double task. Hindi ko mo mas matanda kayo na ang pinakamaraming alam. Hindi na uso yun. So saan tayo ngayon mga hawak para magkaroon tayo ng claim to respectability, claim to affection, claim to high esteem, character. Kahit ang mga kabataan ngayon are better informed because of the information technology, ang atin ngayong ipapakita para lalo tayo maging kagalang-galang kahit kumisan mas marunong sila kaysa sa atin, ganun na ngayon, character. An assailable character. That you're serene like water without blemish on its face. Na hindi ka madaling malingkalig, hindi ka naging tataranta. Matining na loob, buong loob, mataas na pananampalataya, mabuting pagkatao, kahit kailan respectable yon. Kaya may alam ka, kaya hindi. Kaya mas graduate ang mga apo mo sa'yo, kaya hindi. You will never lose the respectability kung ang ating pagkatao ay mahusay. At mga matatanda, kahit tumatanda pa, be productive and fruitful hanggang kaya. Huwag mag-retire agad. Pag nag-full retirement ka na, gagastusin mo na yung maliit mong pension, mauubos na yung savings mo, humaba pa ng humaba ang buhay mo, wala ka ng pera, buhay ka pa, parang awkward. So dapat hanggang kaya kumikita ka pa rin. Kahit paano, didiskarte ka para hindi ka aasa. Ang magandang ang goal ng mga magulang, and I'm talking to the parents, not to the children, yung hindi ka kailangan bigyan hanggang malagutan ka ng hininga, ikaw pa rin yung nagbibigay. Ang sarap naman na ganun kang parent. Yung hindi ka kailangan umasa. Pero bihira mangyari yon. Pero kahit buo o kalahati lang, pwedeng ma-achieve yon. Pag patuloy tayo magiging fruitful at hindi tayo sabing, retired na ako, kayo naman bahala sa akin. Kasi kung minsan, hindi naman ganun ka-thoughtful sila tulad ng inaasahan sana natin. Kaya huwag nyo din totally ilagay ang inyong ikabubuti sa kamay kahit ng inyong mga anak at apo. Hanggang kaya ninyo, be fruitful. Makakabuti yung para sa inyo. 1 Timothy 5:17, ang matatandang pinuno ng iglesia na mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang mga masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. So ang inuutos natin sa Timothy, yung mga matatanda, mga leaders ng iglesia na mahuhusay, masigasig magturo ng salita ng Diyos, galang at kabayaran ang ibibigay dyan. Yan ang tinatawag na double honor. At ganun-ganun ang dapat na pag-apply natin sa mga matatanda ng pamilya. At doblehin ninyo ang pagiging magalang, doblehin ang sustento, doblehin ang support kung naging napakahusay nila mga magulang. Ngayon, kung hindi naman masyado naging mahusay, merong minimum dapat mo pa rin ibigay kasi magulang mo sila. Ngayon, matatanda man o hindi, huwag katakutan ang pagtanda. 99.99% ng mga tao takot tumanda kasi takot humina, takot mamatay. Lahat naman ng tao namatay. So bakit ka matatakot? Lahat doon naman nagpupunta talaga. Paano natin aalisin ang kamandag ng kamatayan? Paano natin babawasan ang kirot, ang hapdi, ang pait ng kamatayan? Do what you can. At yun ay magtanim hanggang bata. Magtanim ka ng magtanim ng mga pinag-usapan natin. Do your part. Pagkatapos mong nagawa ang lahat ng kaya mong gawin,
manali ka at kumapit sa Diyos because God will do His part. Isaiah 46:4, ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. God does His part, do yours. Pag nagtanim ka ng magtanim, ginawa mo ang mabuti, nagpakahusay ka, then ang part ng Diyos, aalagaan ka niya, huwag mo na problemahin ang pagtanda. Problema na yun ng Diyos. Dahil ginawa mo na ang pwede mong gawin. Para mawala o mabawasan ang pagkabalisa tungkol sa pagtanda o pagharap sa Diyos, which is really sa kamatayan ng katawan, alalahanin ng Diyos habang bata ka pa. Mula pagkabata at sa buong buhay. Pag sinasabi sa Bible na alalahanin ng Diyos, hindi yung panakot. Panakot lang sa mga sobrang lumalabag sa Diyos. Pero most of the time, lalo sa Ecclesiastes, pag sabing alalahanin mo ang Diyos, ibig sabihin, enjoy your life. Because God's intention for your life is that it be enjoyed. Binigyan ka ng panlasa para ka kumain, binigyan ka ng lakas para ka lumakad, mamasyal, binigyan ka ng mga kamay para ka makapag-produce ng higit sa iyong kailangan para sumarap ang iyong buhay. Ang kalooban ng Diyos ay para masarap ang ating buhay. At pag naging masarap ang iyong buhay, you minimize pain, you maximize pleasure, you did the most good. Pag tinatawag ka na ng Diyos, wala kang dapat ikatakot at wala kang dapat panghinayangan because you live a full and a beautiful life. Ecclesiastes 12:1-7. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng buhay. So anong ibig sabihin lang dito? Enjoy life while you are young and strong enough. Because there will come a time when you cannot enjoy life anymore. So while you can, enjoy it. Yun sinasabing, remember your Creator in the days of your youth. Hindi pa nakot na huwag ka mag-enjoy, kundi mag-enjoy ka. Basta hindi mo ninanakaw, gumagawa ka ng mabuti, at tama. That is life. Because there will come a time when you will not enjoy it anymore. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Tula kasi ibig sabihin lang, mag-enjoy ka bago ka magkaroon ng katarata. Bago lumabo ang iyong mata, basahin mo na ang babasahin, tignan mo na ang titingnan, kasi lalabo yan. Ang mahalaga, pag nangyari na yon, you are not possessed by vain regrets, because you remembered God, your Creator, when you were young, when you were able, when you were gifted with mobility, with strength, and with finances. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, sabi ng verse 3, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Ibig sabihin, bago ka mabingi, alalahanin mo na ang Diyos. Habang may mga senses ka pa, live life to the fullest. Celebrate life. Do the most good, but enjoy the most as well. Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng ibon o sa tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Bakit nga ba yung mga bingi, sinisigawan mo, hindi ka madinig, pero nagigising sa konting huni ng ibon? At sabi ng Ecclesiastes, bago mangyari yon, alalahanin mo ang Diyos. He wants you to have a full life, enjoy a full life. Just do not forget to be godly, to do good. So, importante. Verse 6, alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mong umakyat sa matataas na lugar. Bago dumating ang panahong di ka na makalakad ng mag-isa. So, ibig sabihin, mamasyal ka na ng mamasyal habang wala ka pang arthritis, wala ka pang rayuma, habang hindi ka pa umiika-ika at bubuhatin ka na, mamasyal ka na. Kaya mahalaga yung paalala natin sa mga anak na huwag kayong maluho, huwag kayong hingi ng hingi, tapusin yung pag-aaral nyo para makapag-ipon yung mga magulang nyo o makapamasyal na. Kasi pagka hindi nila kayo titigilang suportahan habang buhay, naghihingalo na lang sila, hindi pa sila nakapamasyal. Hindi nila magagawa yung sinasabi ng Ecclesiastes.
You've got to set your elders free from responsibilities so that they can enjoy life to the fullest after they have raised you up from childhood and you have become adults. Alalahanin daw ang Diyos bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ang pagnanasang sumiping sa minamahal. So nangyayari yun sa mag-asawa? Parang magkapatid na lang. Kaya anong sinasabi ng Ecclesiastes? Sumiping pa more habang pwede pa, di ba? At sumiping now. Kasi darating ang panahon, sabi nga, di ba, mahina na yung tuhod mo, wala ka ng gana, gusto mo na matulog, ayaw mo na maabala. So sabi ka nun, habang may panahon, gawin nyo lahat yan. Now, you know how thoughtful God is? Itinuturo niya ang lahat ng ito. Ikinukubli lang ng maraming conservative religious people yung mga kabaitan na ito ng Diyos. Ang lagi itinuturo, mag-ayuno, magpanata, magpakahirap sa sarili. Hindi yun ang nakikita natin pag binasa mo talaga yung Bible. Darating ang araw na tayo ipupunta sa huli nating hantungan. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang iyong katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So anong dapat mong ikatakot sa pag-uwi sa Diyos? Sa oras ng kamatayan, humihiwalay ang espiritu, bumabalik sa Diyos, ang katawang lupa, bumabalik sa lupa. So ang inililibing natin, yung kinikremate ng iba, hindi na yun yung tao, yun lang yung katawang isinuot ng kanyang espiritu. Kaya pag may nakikita kang mahal sa buhay na inililibing, huwag ka masyado magdrama, hindi siya yun, yan lang yung katawan. Kung sabihin, ay, inililibing na si nanay. Di ba? Kakalungkot yun. Ay, inililibing na ang katawang lupa ni nanay at si nanay nasa Panginoon na yung espiritu. Nababawasan yung lungkot. At hindi yan pampakonsuelo lang. Totoo yun. Sabi sa Biblia, ang espiritu bumabalik sa Diyos, ang katawan bumabalik sa lupa. Kaya dapat, hindi tayo masyadong madrama pag may namamatay. Gawin mo lahat ang pagmamahal habang buhay siya at pag namatay, edi, die. Hindi mo ikinakatuwa, pero hindi mo din dapat ipagluksa. Kasi yung kamatayan ay pinto na pasukan patungo sa buhay na walang hanggan. Ba't mo siya pagkakaitan na pumasok doon? Lalo't hirap na sa buhay dito, yun na lang ang pahinga. Nakakalungkot, nakakamiss, pero hindi ka dapat maghinagpis. Sapagkat kung sa Diyos uuwi ang ating mga mahal sa buhay, dapat nga ipagdiwang. Although mahirap magdiwang kung mahal na mahal mo at namimiss mo. Pero mga kapatid, bawasan ang drama sa lamay. Bawasan ang drama sa libing. Pag nabuhay ka ng tama, yung mahal mo sa buhay ay hinayaan mong mabuhay ng masaya, masigla, masagana. Walang dapat ikalungkot pag uuwi na siya sa Diyos. Yung lungkot-lungkot para lang sa mga hindi mananampalataya. Nalulungkot ka, pero dapat konti lang. Hindi masyado. Ngayon, kung talagang hindi mo tinulungan, hindi mo minahal, hindi mo inalagaan, nakakalungkot nga yun kasi may halong pagsisisi. Kaya malaki ang pananagutan din ng mga anak sa mga seniors para maging maluwag din sa ating loob pagka sila itinatawag na ng Diyos. Paghandaan, huwag katakutan ang paglipat sa kabilang buhay. Para lang sa mga walang pananampalataya yung sobrang hinagpis. Do what you can for seniors to minimize their pain and suffering. Acts 20:35, sa lahat ng pagkakataon, dapat ninyong tulungan ang mahihina. At sabi sa 1 Timothy 5:1, huwag mong pagagalitan ang nakakatandang lalaki, kundi pagsabihan mo siya ng mahinahon na parang sarili mong ama. Nakita niyo yung konsiderasyon ng Bible sa matatanda. Kahit empleyado mo yung matandang lalaki, ikaw yung amo, sabi, ituring mo yung parang ama mo. Pwede mong pagsabihan, pero magalang. Ituring mong parang ama mo basta matanda kesa sa'yo. What else do you do for seniors? Maximize their comfort, their happiness, and peace of mind. Lalo't konti na lang ang nalalabing panahon sa kanila dito sa mundo, dapat pasayahin na natin. Although all